Pinasinungalingan ng Chinese Embassy sa Pilipinas ang ulat na umano'y pag-hack at pagnakaw ng Chinese state-sponsored hackers ng mga sensitibong datos ng Pilipinas. Tinawag ng embahada ang mga paratang na ito na hindi makatwiran at walang batayan. Si Preslyn Catarong sa balita. Pumutok ang isang ulat na pinasok umano ng Chinese state-sponsored hackers ang ehekutibong sangay ng gobyerno ng Pilipinas at nagnakaw daw ng mga sensitibong datos bilang bahagi ng years-long campaign nito. Ang mga dokumento ng militar na may kaugnayan sa territorial dispute sa South China Sea ay kabilang daw sa mga nakuha ng mga hacker, kung saan karamihan sa mga ito ay nangyari mula sa unang bahagi ng 2023 hanggang Hunyo 2024 ayon pa sa ulat. Ang mga akusasyong ito ay mariing itinanggi ng China. Inihayag ng tagapagsalita ng Chinese Embassy sa Pilipinas na matibay at malinaw ang posisyon ng China tungkol sa isyu ng hacking at cyber attacks. Giit ng embahada, mahigpit na tinututulan at sinusupil ng China ang hacking at cyber attacks alinsunod sa batas. Kasabay nito'y nanindigan din ang Beijing laban sa hindi makatwirang pag-label, walang basihang akusasyon at pagpapakalat ng mga kasinungalingan para sa mga layuning geopolitical. Tinukoy din ng Chinese Embassy na sa naturang ulat kapansin-pansin ang pag-uugnay ng hacking sa isyu ng South China Sea at binanggit na ang Estados Unidos at iba pa ay nagbigay ng suportang teknikal at teknolohiya sa Pilipinas. Kaya pasaring ng embahada, sino ang nasa likod ng mga kasinungalingang ito at sino ang gumagamit ng mga cyber issue upang magpalala ng sitwasyon sa rehiyon. Una nang naglabas ng pahayag si Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan Jan Uy hinggil sa nasabing issue. Hindi direktang kinumpirma ni Uy ang mga ulat na Chinese state-sponsored hackers ang nagtangkang nakawin ang datos mula sa Office of the President kabilang ang mga dokumento ng militar. Sabi lang ng kalihim, walang bagong datos o impormasyon ang nakompromiso o nakuha ng mga hacker. There are always attempts to do so. And in many instances, for attacks like those, we're able to detect them early on. And when we do so, we are able to secure the database, and we're able to secure the system so that it remains just an attempt and not be able to compromise some of the more sensitive data. Sinabi naman ng isang geopolitical analyst na si Professor Ana Malindugoy na sang-ayon siya sa pahayag ng Chinese Embassy na walang basehan ang mga ganitong akusasyon. Aniya, hanggat walang pruweba o matibay na ebidensya, ang mga ulat na ito ay pawang espekulasyon lamang o kaya black propaganda ng Western countries laban sa China. Kung wala naman silang proof and it's just, statement, I don't think it has currency unless they can prove that it's really hackers na connected sa Chinese government. Mm-hmm. Kasi kung kaya nilang i-prove yun, then they should do it. They should, try to publicize something that will connect really these hackers to the Chinese government. Pero kung hindi, ano lang yan, hearsay. And for me, it's just speculations or even more propaganda by the western side of the world against China using the Philippines. Nabanggit din ni Malindugoy na hindi ito ang unang pagkakataon na ang China ay ginamit bilang bogiman sa halos lahat ng nangyayari sa Pilipinas. Kaugnay nito, nakikita ni Malindugoy ang usaping ito bilang isang diversionary tactic mula sa kasalukuyang rehimen ng Pilipinas sa gitna ng maraming problema at domestic issues na kinakaharap ng bansa. So yun yung problema ng Pilipinas right now. Ginagamit ang China as a boogeyman precisely because mayroon kang it will hype up anti-China sentiment in the country and what the Americans like, and at the same time kapag boogeyman ng China lagi sa lahat ng nangyayari sa Pilipinas at laging sinisisi kahit wala namang kinalaman doon, ang nangyayari is lalo pang nagkakaroon ng gitgitan ng dalawang bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Preslyn Catarong, SMNI News.